There was a period in our history where our nation was truly veiled in darkness, when deception, hatred, and evil were the law of the land. Magkakaroon tayo ng crossover ngayon. Isang Pinoy Mentality 101 tsaka Pinoy History 101. Pag-uusapan natin ngayon yung isa sa pinakamatagal ng ugali ng Pilipino sa kapwa Pilipino nito. Ang maging makasarili. Let's do this. Nalaman mo sa sarili mo, we try to avoid them. Ayun na, dumating pa yung mga Pilipinong kasama ng mga siraulo. Yon ang mga nag-umpisa ng pagano ng para magkagalit na lahat. Yung mga ganitong period kasi sa isang bansa usually brings a very paano ba? 360 change. Paanong 360 change ba? Like for example, yung mayaman pwedeng maghirap. Yung mahirap pwedeng magyaman. Yung leader pwedeng maging sunod-sunuran na lang, and yung sunod-sunuran maging leader. Ganon ka-wild ang change na pwedeng dalhin ng gera or major war sa country mo. When the Japanese took over, what was surprising was the number of those who were speaking for the Americans shifted and started supporting the Japanese. Meron pa bang ibang mas magandang term doon? That's the description, pero you could actually summarize it in one word. One of these would be Jorge B. Vargas, who becomes chairman of the Philippine Executive Commission, and you have people like Benigno Aquino, who start speaking for the Japanese even before Bataan falls. Alam mo yung katulad sa kakampi mo sa ML, hindi pa nag-uumpisa yung laban, nagre-request na ng quit. Putangin, wala pang 5 minutes sa game, may lumilitaw na na-quit. I was already old to know that he was anti-American, anti-democracy. Ilan lang naman sila, pero we don't like them. So they come out in the headlines in February of 1942, and this is public knowledge. This is in the newspapers. And the question there is, why would they come out in the open at that time? Hindi na bago yung ganyang klaseng galawan ng Pinoy. Panahon pa lang ng Kastila, panahon pa lang ng Amerikano, meron ng ganyan. Gawin kong example ito. Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod, at ngayong tayo naman ng mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Magtigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Pendehadas! Ini-encourage niya yung Japanese na parosahan ang mga Pilipino. No, walang patawad. Enough of that. We have to go to combat because of what they did to my father. Mag-iingat kayo doon sa ganong klaseng tao dahil ililigaw nila kayo doon sa so-called values nila. Like for example, di ba? Sabi nung isa, mahal ko din yung Pilipinas. But you are not acting as if you love the country itself. Kaya mag-iingat kayo doon sa mga grupo or tao na nagsasabi na ito yung gusto kong mangyari, gusto ko ng magandang mangyari dito sa Pilipinas, magandang mangyari para sa'yo. Pero yung result ng actions nila nagre-resulta sa kabaliktaran. This is Pinoy Extreme. Have a good day.